Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kaagapay. Muli nagbabalik ako po inyong lingkod, si Kaagapay Matt. Bali ngayong hapon, babalikan natin si Ate Marlene, si Nanay Marlene. Yung nagiba pong bahay nung nakaraang bagyong uwan. Yung dapang-dapa yung bahay niya sa sobrang lakas nung bagyo na yun. Babalikan natin siya ngayon kasi may pinapabigay po siya sa kanya dito. Yan, shoutout nga po pala kay Ma'am D. Yan, maraming salamat po Ma'am D sa lahat po ng tulong ninyo. Especially po dito para kay Nanay Marlene. Ayan, may bibigay tayong 10 kilos rice at 2K cash. May bibilin sana ako, may pinapabili si Ma'am D na gatas at tinapay para dun sa yumaong tatay ni Nanay Marlene. Kaya lang, pumanaw na po. Yun nga po, pumanaw na nitong nakaraan lang. Ang sabi ko naman na hindi na siguro ako bibili. At total, si Nanay Marlene naman yung kapalitan ni Ate Mary Ann doon sa ospital. Yung asawa ni Kuya Lawrence, si Ate Mary Ann. Bali nanay niya kasi to si Ate Marlene. Yung kapitbahay nilang gumiba ang bahay. Para kahit paano may panggastos, pamasahe pag pabalik-balik sa ospital, bibigyan na lang natin yung 2K cash. Yan. At ito lang yung pinakabilin-bilinan ni Ma'am, yung 10 kilo rice para kay Nanay Marlene. At magbibigay din po tayo ng cash, 3K cash. Ito dapat nung nakaraan pa ito. Ibibigay na rin natin. Alam naman natin na kailangan nilang panggastos para dito sa kay Nanay Marlene. Shoutout nga po pala kay Sir Marcel Yueño na USA. Maraming salamat po sir sa lahat po ng tulong ninyo. God bless you always po sa inyong pamilya at ingat po kayo palagi. So yun lang po, samahan nyo ko ngayong hapon. Kasama ko ngayon si Gian. Yan, kasama na natin yan nakaraan. Binata na. Nung huli ko siyang kasama dito last 2 years ago ata. Last 2 years ago Opo. Dala kami ng box galing kay Ma'am Christina Baltasar ng USA. Tinawid namin dyan. 2 box ata yun. Tatlo po. Tatlo may yun. pa po maliit. Oo. Yung binata na. Grade 12 ka na Graduating na siya. Next year na siya. Po is graduating po ako ng grade 10. Oo, graduating siya ng grade 10. Ngayon malaki na. Binata. Malaki pa sa akin. Ngayon pupunta kami kay Nanay Marlene, samahan niya ako kasi half day na lang yung pasok niya. Minsan makakasama ko siya, si Gian, kasi pag minsan wala man siyang gawa, isasama ko po siya lalo pag may mabibigat. Papatulong tayo sa kanya. So yun lang po, maraming salamat. Stay safe and God bless. Yan, sabi ko kay Ate Mera sa asawa ni Kuya Lawrence ay magpapalitan sila ng bantay ngayon kay Kuya Lawrence. Kasi na-operahan po si Kuya Lawrence. Sabi ko babalik ako ngayon. At para mabigay ko ng personal kay Nanay Marlene yung pinabibigay ni Ma'am D. At ganun din po yung pinabibigay ni Sir Marcel Yueño. Yan. Binata na si Nunoy, si Gian. Dati sinlaki ko lang siya nung huli siyang pumunta dito eh. Ilang taon ka na, Nay? 17 na? Ito yung bahay ni Nanay Marlene na nagiba. Yung bagsak talaga yung buhay pa yun yung tatay niya nung kasagsagan ng bagyo na yun. Hello Nay Marlene. Kamusta ka na? Ito. Wala pa rin dahil hindi pa naitatayo. Oo, kawawa mo siya Nanay Marlene Yung mga galing din niya sa lumang bahay mo ito kahit pa paano may kilang bahay nila Lawrence may nag-donate man daw galing sa pastor. Pastor sabi sa akin ni Ate Mary Ann. May pastor na nag-ano. Sabi ko kay Ate Mary Ann, nasa ospital ka daw kahapon Ako ang bantay. Siya naman ang pang-umaga. Sabi ko punta ko dito hapon. At may bibi siya. Pwede masilip bahay mo, Nay. May dala ako 10 kilos na bigas dito. Kawawa, may ito si Nanay Marlene. Yan, pinagtagpi lang yung malaki itong bahay niya. Kaya lang, lumiit na ng sobra. Gawa nga ng wala man po siya materialis.
Aray ko, sorry. Ay. Anak pala ito ni Ate Mary Ann. May mga sakit nga ito. Bago pumanaw yung ano, yung bunso, yung pinakakilala ko kasi yung bunso niya si Mirabela. Mirabela ano, yung pumanaw. Buntis pala siya noon. Buntis siya. At anong pangalan na itong bunso niya? Ito ay si Samara. Samara. Ang sabagay, ang tagal ko hindi nakapunta sa inyo, ano? Oo nga. Sabi nga ni Kaya pala sabi ko, may anak pa pala si ano, nabuntis pala siya noon. Tuloy tayo na sa bahay nyo. Ito oh. Dapat ang kasama ni Nanay Marlene dito, yung tatay niyang yumao na ano. Nagulat nga ako at nung alam ko nung bagyo, sabay pa kayo naglikas noon ano. Sabay pa sila lumikas. Kasi nga sabi ni Nanay Marlene, kundi pa daw siya malikas, magiba na yung bahay nila yun. Kami ang mamatay kami ni Papa ko. Tapos pakalipas ng bagyo, siguro isang linggo, siya nilagnat lang siya. Tapos yun na, parang nagdahilan lang. Siguro mahina na resistensya ano. Ilang taon na nga po yun? 104. 104. Siya po ay nanay ni Ate Mary Ann. Ayan. Ang laki medyo malaki yung bahay niya, kaya lang nung gumiba, yun wala na. Wala na yung bahay niyang ano. Nakakalungkot. Yung Bahay ko na medyo okay. Bumagsak ako sa ganito lang na kubo-kubo. Oo, ayun. Butas-butas lang. Butas pa. Makita ko nga may trapal po sa ano, ibabaw. Butas-butas yan. Ikaw ang nag-aalaga sa kanila pag Umaga. sa umaga sa mga bata. At ako naman, siya naman sa ospital pag umaga, ako naman ang panggabi. Mamaya pupunta ka Punta doon. naman ako mga alas 6 yan. Oo. Sako lagay itong ano nay, bigas mo. Yung nakaraan, nakadala ako dito sa iyo ng ano. Sa asawa mo, sino ba yan? Si Kuya Marcos? Oo. Siya lang ang naabutan ko, sabi ko iwan ko na ito at kailangan ni Nanay Marlene ng bigas. Kasi minsan nakakausap ko siya nung hindi ko pa siya naiba-vlog. Isa rin yun, lungkot na lungkot siya. Kaya para pang ano siya, nagagawa siya noong nag-ano ng harigi. Parang may napag-utangan siya. Nakaano kami ng harigi yung PBC. Tapos parang hindi niya magawa-gawa at kaya isip niya, paano ba ganyan magagawa kung yan lang naman ang maitatayo, wala naman iba. Okay. Kaya pala lalaki nung ano nung haligi, poste. Pinag-utangan niya. Pinag-utangan nyo. Tapos yan lang, sabi niya, paano ko naman itong maitatayo kung wala naman maidadagdag na ano, hanggang lang yan. Walang baybay, walang simento. Walang basta't maitatayo lang. Karpintero ba si asawa mo? Hindi marunong. Pinipilit niya lang. Pinipilit niyang gawin. Siya lang din nag-ayos nito. Ito, pinagawa ko din sa manugang ko, tinulungan ko, sabi ko, Sam, may bagyo. Kailangan maayos to, nakakahiya na dyan, sa kabila. Nakikituloy lang kayo, ano? Sabi ko, kahit pa paano, kahit kubo-kubo, ito lang, sabi ko, lagi mo ng bintanaan mo para, yan, basa yan, nababasa yan dyan pag ano. Kaya nga, ito yung sa lumang, lahat ng materialis na ito doon sa lumang bahay ni Nanay Marlene. Kinakaawa mo ito si Nanay Marlene. Dito yung kusina niya, sabi niyang ano, nag-landslide ano, bukod doon kila Lawrence na nag-landslide, meron din dito sa iyo, gawa ng bagyo po mga kaagapay. Kusina niya, wala siya kusina dito, ayan naglaglagan. Delikado rin sila dito, kaya mas maigi sana kung medyo iaabante itong bahay nila at kinakain na ng lupa. Lalo pag pag may bagyo na naman, malakas ang ulan, malambot yan, maguho. Oo, mas maigi sana kung dito kayo na kaya lang wala kayong materialis para sa bahay Sabi ko, paano na yan? Wala naman, may harigi nga, may tatay yung harigi, wala naman may yun yung sinasabi niyang haligi. Kaya lang may poste na siya, wala nga lang siyang baybay, mga semento, tas yun na, may baybay nang kami inutang yan hanggang lang dyan sa baybay, wala nang dagdag, ganyan. Ayun. Nagkatambak. Mas maigi sana kung dito ka na kasi delikado yun dun.
Diyan, aanuhin namin, datayuin niya. Sabi ko, pag naayos na yan, ulilipat na naman kami. Kayo ba, pinayagan kayo magsimento dito? Okay lang? Ano ito, nakikitira lang kami sa hipag ko. Namatay na yung hipag ko. Para ito, parang inano na sa tinulong na lang. Ah, okay. Sa hipag nyo po ito may-ari ng lupa. Kaya lang di pa sigurado at sakop kayo ng irrigation, ano? Sang... Ano naman, bayad na ito. Ah, okay. Sarili na ito ng hipag ko. Sarili na ito ng hipag ko. Binigay na ito sa amin ng hipag ko. Saan ka na? CR na Sa likod. dito sa kabila. Kabila din. Arlag kami. Wala, nandiyan bumaba, bagsak na. Matagal na ako nagpupunta dito kay Kuya Lawrence. Ito nga na si Nanay Marlene nga, yung may alaga na matanda, yung papa niya. Ilang taon nga yun, Nay Marlene? 104. Nay Marlene ano? 104. Buti nag-abot siya ng ganung edad, ano? Yung baga ang ano, pag napunta ka baga dyan, sabi niya, pahagad 5. Ay, hindi ko naririnig. Yun. Siya yun? Pahagad 5, sabi niya. Sabi da, ay ko din, day ako tinawaan. Kuri, putang, isa pa yan. Pag matanda na kaulianan. Sana Nay Marlene, ano? Matulungan kita dito sa bahay mo. Okay lang kahit ganito lang kaliit, no? Kayo na lang man mag-asawa, ano? Yan. Importante may sariling CR, maliit na kusina. Tapos mas maigi sana kung dito kayo at delikado kayo dito, no? Bandang likod na kayo eh. Binigyan pa kami ng yero, yun. Ayun, may mga yero pa naman dun. Papakinabangan pa. Kaya pa ng bulkasil yun? Kaya pa man? Sabi niya doon po ka, tama na yan, bulkasil lang, paano? Tiyagaan na lang. Sana makatulong ako sa inay sa ano, mga materialis ng iba. Kahit paano makausod-usod ka dito at delikado. Kahit yung kila Lawrence, delikado din eh. Sa kusina nila eh. Mas okay pa yan at hindi katulad itong bumagsak sa likod. Puno yan nasa likod mo, ano? Puno. Nag-landslide. Nay, may bibigay ako sa iyo, ha? Opo. Ito galing to kay Ma'am D, itong bigas, ha? May pinabibigay pa sa iyo ito ditong ano, 2,000, ha? Ito na, oh. Kasi pabalik-balik ka daw sa ospital at magasto sa pamasahe. Yung pagkain man dun para sa isang katao lang. Tapos yung ibang gamot dun binibili sa labas. Wala ata gaanong stock ngayon sa pharmacy dun sa loob. Ano nga yung CT scan niya, kailangan siya ma-CT scan. Kasi yung ano nga ni Mira, nabawasan din siyempre pang gastos baga. Opo. Tapos yung may naipon man ako, pinang-ano ko ng gamot niya. Sabi ko nga kay Lawrence, paano kung hindi ka ma-CT scan? Sabi ni Lawrence, bahala na. Pero ngayon, masi-CT scan daw siya? Ano pong sabi ni Ate Marian? Sabi niya i-CT scan daw, ay nabawasan nga niya yun ng ano, ng panggasto sa ospital, ang bili daw siya ng swero. Kaya nabawasan din, baka kasi sabi niya sa akin parang 4K yung ano, yung CT scan. Parang gamot yun sa CT scan eh. Dalawang buti lang daw yun, 4,000. Oo, mahal po talaga yun. 4,000. Kaya, pag kulang, ako na lang naman ang madagdag. Tulong mo na lang. Bali si Kuya Lawrence, ano niya po, ano? Manugang ko. Manugang mo na, ano? Manugang ko. Ito na, galing yan, 2K na yan, kay Ma'am D, tas itong bigas, ano? Tapos, ito sana yung una kong bibigay sa iyo, ha? Galing kay Sir Marcial Yueño, ito, ha? 3,000 ito na, ha? Salamat. Sabi ko, isabay ko na rin at alam ko kailangan mo ng panggastos. Ito, Nay. Bilangin mo, Nay. 3,000 yan. Salamat po sa nagbigay nito. Salamat po, Ma'am Day. Sir Marcial. Sakto yan eh. Bali 5,000 na yan. Ano? May tutulong ko na din ito kay si Lawrence. Gusto ko nang dumating si Lawrence at kawawa man ito din nakakapag-aaral. Ay, ngayon hindi sila makapasok at wala nga naasikaso, ano? Kanina nagpasok half day.
Kasi ko naman, sabi niya, Lola, di naman na kami pasok. May sakit pa yun, namamaga na naman ito. Ito. Sabi nga, papachikapan. Di man nakakuha ng referral. Ito daw may sakit eh. Nung May sakit isang araw, sabi ni ate. Sabi ko nga, sir, sabi ko, bumagyo. Sabi ko, Juan, ba't naman, ano mo naman ang ginawa mo? Oh, pati bahay ko, tinumba mo pa, pati si Papa, kinuha mo pa. Sabi ko pati si Lorin, nakaburol si Papa, si Loris nasa ospital. Kaya ako nasa ospital, si ina kanina sa chapel. Sunod-sunod yung ano na ano. Sabi nga ni Agum ko nang trahedya nangyari sa buhay ta, sabi ko. Pero sabi ni Pastor, sa pinagkwento ko, sabi niya, hayaan mo, pagsulok lang yan, kayang-kaya mo yan. Sabi ko, kakayanin ko lang po at nangyari na. Si Loris naman, hihingi ko ng tulong sa pamilya, wala din naman. Mahirap man din yung pamilya, ano. Mahirap. Sabi ko, okay lang. Hindi naman kami nahingi ng tulong sa pera, yung magbabantay lang ba. At katulad nito, sabi nila, ko paano ko ako na magkasakit. Parang ano na, puyat-puyat ka na at maitim na andito Sobrang mo. puyat ko. Si Papa, nakaburol yan ng 8 araw. Yung pa si Loris pa. Kasabay-sabay na ano. Ang lagi naniningin mga yun, Mama, nangingitin mo na yung ganyan, Mama. Po, kaya mo yan, lilipas din yan. Pag nakalipas siya, Pero pahinga ka din Pasalamat naman ako ni Marlene, ano. Opo. At mahirap man magkasakit at may edad ka na din. Kailangan din makapagpahinga, kailangan tulog na maayos. Kaya lang, ano nga naman naasahan mo at Wala. nandun din yung manugang mo at anak mo, ano, Hindi ko man pwedeng pabayaan. sa hospital. Kanina Mga nga bata pa. pag-alis ko, sabi niya, tinawanan ako sa kamay, Mama, mabalik ka. Oo, mabalik kita kayang pabayaan. Sabi ko. Tapos naiyak na siya. Si Lawrence. Iyak na siya. Sana makarecover agad. No? Hindi pa sigurado kung kailan pa makakalabas. Ano? Diba? Ano pa? Sariwa pa ang ano. Opera. Sariwa pa. Sige po, Nay Marlene, mapunta na ako, ha? Salamat po. Ingat palagi. God bless you po, ha? Salamat po. Kahit daw baldado si Kuya Lawrence, nagawa niya yun. Tulong sila mag-asawa bago siya ma-hospital. Ito naman daw, inutang nila Ate Marlene. Pamposte sana. Malaki masyado. Pang ano tong Nay Marlene, ano? Sabi ko yan, tama yan sa Baguio. Sa bagay, oo. Baguio. Inutang daw nila. Tapos may bye-bye din daw siya inutang doon. Ayun, may inutang pa din kami. Halo block, oh. Nang puro utang. Nandun pa sa, nandun sa ano. Sige. Puro yan utang, sa ito babayaran ko na lang. Sana madagdagan natin Nay Marlene, ano. At kahit pa paano makaabante ka dito. Mahirap man. Abang ko nagpupay na siya dyan. Sabi niya, paano kayo tumaitayo? Sabi ko, baba ano pa at pag may bagyo. Hindi niya natapos. Kaya si Jan. Bye-bye. Ito pala si bunso niya. Pira usog. Pira usog, ha. Pira usog. Salamat po. God bless po sa inyo, ha.